magandang umaga po sa inyong lahat. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong si Amy Marcos tungkol po sa kanya mga naging sagot sa mga naging tanong po sa kanya ng ilang mga media sa kanya pong press con, no? So, ito tungkol po kay Bato de la Rosa, tungkol sa kanyang hindi pasok sa Senado o pagpapakita o pagtatrabaho bilang isang senador. So, para maintindihan po natin, panoorin ho natin mga kababayan. Pero bago lahat salamat po sa mga sumusuporta, salamat po sa mga kababayan natin, kaisa natin na lagi pong sumusubaybay, no? So sa mga kababayan natin, konting suporta lang po para po sa ating programa. Sa mga nagbibigay po ng thanks, sobrang maraming salamat po sa inyong lahat. Pero sa ano lang ho, tawag nito, mas need ko po ngayon mga kababayan yung direkta po na tulong mula, pwede nyo pong ipasa sa ating GCash, no? Nandiyan naman po sa ating, para meron po tayong pang-suporta sa pang-araw-araw, no? Kasi sa totoo lang, yung load natin, hindi po tayo nakapag-load ng monthlyhan dahil wala po tayong extra money para po pambayad. Kaya yung mga thanks makukuha naman po yan, pero yan po ay makukuha siguro pagka nagsweldo tayo sa YouTube. Pero yung need po talaga natin ngayon, yung cash po talaga agad-agad, yung sa GCash po, no? Hindi naman po sa tayo ay nagdidiman o nagaano, pero yun po ang totoo mga kababayan. Okay, sa mga kababayan natin, eto panoorin po natin. Ito po mga naging pahayag po ni Amy Marcos na bibigyan po natin ng reaksyon. Alam kung anong gagawin nila. Dapat ba siya? Naawa naman ako kay Senator Bato. Kapit-bahay ko yun sa opisina. Meron nga nagsasabi na hindi daw kukuha ng sweldo at wala na raw yung opisina niya. No work, no pay daw ang basehan. Hindi ko maintindihan. Tama ba yun o hindi? Parang hindi naman yata. Yon. Alam niyo mga kababayan, etong si Amy Marcos, hindi naman po sa minamaliit ko po siya o ano ba. Pero makikita niyo naman po kung magaling po mag-analyze ito at sumusunod sa batas ito, diba? Talagang may alam ito bilang isang senador. Ibigay na lang natin sa kanya yung halimbawa. Halimbawa, ikaw, trabahante ka. Tapos, sa kanya ka papasok. Kaya Amy Marcos ka papasok sa kumpanya niya. As hindi ka papasok, tapos kukuha ka ng sweldo. Sa tingin mo, ibibigay ni Amy Marcos yung sweldo mo. Sa tingin nyo, natural, hindi. Kasi, bakit? Hindi ka nagtrabaho Kaya ka sumisweldo, kaya ka sumisweldo, kaya ka nagkakapera, kaya ka sumasahod. Ano pa ba pwede natin gamitin? Dahil sa kailangan nagtatrabaho ka, di ba? Ngayon, sabi ni Amy Marcos, hindi daw niya maintindihan. Anong tanong ko naman sa kanya, ano ba utak meron ka? At para sabihin mo hindi naman yata. Di ba? Sabi niya, mukhang hindi naman yata tama yun. Talaga lang talaga lang Amy Marcos o Senador Amy Marcos, hindi tama. Ibig sabihin, okay lang sa'yo na ibayad ng taong bayan kay Bato de la Rosa o ibigay namin kay Bato de la Rosa yung sweldo, gayong hindi naman siya nagtatrabaho. Sige nga, Madam Senador Amy Marcos, ano yung mas tama? Yung ibigay namin ang pera sa isang taong nagtatrabaho o ibigay namin yung pera doon sa isang taong nagtatagulang? Di ba? Para sabihin mong hindi naman siguro tama
Kaya nga naglagay ng batas no work, no pay. Para hindi maabuso yung karapatan ng taong bayan, hindi maabuso yung pera ng taong bayan. So, ibig sabihin pala, parang sinasabi mo na kaya sinasabi mo hindi naman yata dapat, parang gusto yata nito na kahit magbanjing-banjing sila, kahit mag-trip-trip pa sila kung saan-saan sila pumunta, okay lang, bayad sila. Aba, hindi naman yata, mas lalo namang hindi yata pwede yan, Madam Senador Amy Marcos. May konti ka pa bang kaalaman? May laman pa ba talaga yung isip mo? Hindi naman po sa pag-aano sa isip mo, Pero mukhang hindi ka marunong tumingin kung ano ang mas tama at ano ang mas mali. Di ba? Madam Amy Marcos. Marcos ka pa naman. Yung tatay mo napakatalino pero ikaw mukhang duda ko. Mukhang dapat pag ang tatay mo matalino, kahit pa paano mabibigyan ka rin ng katalinuhan. Mukhang sang-ayon ng taong bayan na hindi ka talaga anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil kung gaano katalino yung tatay mo, siya namang ewan ko, di ba? Ito pa. Tuloy natin, mga kababayan. Dapat na rin ba talaga siyang singilin, ma'am? Dahil sa tagal na rin po nung absences, he's not performing din po talaga. Ginusto ba niya yun? Si Senator Bato, kilala ko yun Atat na atat magtrabaho yun. Aga-aga pumasok. Parating nakababad sa lahat ng committee hearing. Ang hilig-hilig ng magtrabaho. Wala sa katawan doon na hindi magtatrabaho. Ang problema, hindi siya nakakasigurado na bibigyan talaga siya ng proteksyon. Dahil may iba't ibang sinasabi dito. Kaya yun nga ang alma niya. Pero kung Alam nyo, mga kababayan, yung sabi ni Amy Marcos na, ginusto ba niya yun? Bakit? Madam Senador Amy Marcos, ginusto din ba ng mga biktima niya na mamatay sila? Madam Amy Marcos, ginusto din ba ng mga biktima ni Bato de la Rosa na patayin sila ni Bato de la Rosa? Sinasabi niya kasi, mga kababayan, kaya daw nagtatago itong si Bato de la Rosa dahil hindi daw makakuha o hindi siya binibigyan ng assurance na hindi talaga siya mahuhuli. Mas matapang pa pala dito, mga minamahal ko mga kababayan, itong si Bongo. Yung pangalan ni Bongo at saka pangalan ni Bato dapat pagpalitin yan. Mukhang mas matapang pa tong si Bongo kaysa dito kay Bato de la Rosa na nagtatapang-tapangan ng mga panahon na siya nasa posisyon pa bilang Chief PNP. Diba? Kung sino-sinong mga general ang hinahamon niya ng suntukan. May pasabi-sabi pa siya, make my day kay Senador Antonio Trillanes. Tapos ngayon, dumating na nga yung araw na ayan na. Ano nangyari sa'yo, Bato de la Rosa? Diba? Tinanong siya, dapat na po bang singilin kay Bato de la Rosa yung kanyang mga pag-absent? Sagot naman ito ni Amy Marcos, ginusto ba niya yon? Bakit? Kung gugustuhin ni Bato de la Rosa na hindi siya umabsent, hindi siya a-absent. Malaki na siya, nasa tamang edad na siya, may apo na nga siya Desisyon niya yan. Kaya huwag mong sasabihin, ginusto ba niya yan? Yes, ginusto niya yan. Ginusto niyang magtago dahil takot siya. Nasamahan yung amo niya doon sa dahig. Yan lang ang katotohanan dyan. So, ibig sabihin, sa sarap lang, pwedeng sumama si Bato de la Rosa. Alam niyo kung ako diehard ako kay Rodrigo Roa Duterte at handa akong ibigay ang sarili ko para sa kanya. Yan naman ang pinapakita nila nun Lalo na si Bato de la Rosa, maging si Robin, maging si Bongo. Tuwang-tuwa sila. Kahit saan daw, sa hirap, sa ginhawa, ganon.
Di ba nag-aalala si Bato de la Rosa patungkol sa ganito, ganyan-ganyan. O, nag-aalala sila sa kalagayan dahil wala daw mag-aalaga, wala daw magaganito. O, gano'n naman pala eh. Dapat matuwa itong si Bato de la Rosa. Di ba? Nahuhulihin siya, isasabay siya, isasama siya doon sa kung saan nakakulong si Rodrigo Roa Duterte. Ano nangyari ngayon? Ano nangyari ngayon mga kababayan? Takot na takot. Takot na takot na samahan yung amo nila. Takot na takot silang paglingkuran yung amo nila sa loob ng selda. Pero mas gusto nila na paglingkuran ni Bato de la Rosa yung amo niya sa labas lang. So ibig sabihin, malinaw na gusto lang ni Bato de la Rosa si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil napapakinabangan niya sa labas. Sa loob, hindi niya mapapakinabangan yun dahil pareho silang bilanggo eh. Kaya ayaw niya. So dito, masusukat na, makikita nyo na mga kababayan, lalo na yung mga DDS, sana ma-realize nyo na itong si Bato de la Rosa ay pang ano lang pala to, pang happenings lang na tao ni Rodrigo Roa Duterte, hindi sa mga ganitong mga sitwasyon na kung saan nasa sitwasyon siya na hindi maganda. Ito si Bongo, medyo makikitaan pa natin ng pagiging tunay na diehard talaga kay Rodrigo Roa Duterte dahil sabi niya, ba't daw siya matatakot kung huhulihin siya? Yan ang tunay na lalaki. Medyo napapabilib ako dito kay Bongo. So, ibig sabihin, handa siya. Handa si Bongo na makasama o mapaglingkuran yung kanyang Tatay Digong doon sa Dahig. Yan ang totoong talaga. Si Bato de la Rosa, kitang-kita nyo na yung kaduwagan eh. 'Di ba? Make my day. Pag ganun-ganun pa siya. Abay, sa laki ng katawan nito, binabalutan din pala to ng takot si Bato de la Rosa. 'Di ba? Sinasabi ko dito kay Bato de la Rosa, ano lang to masyado lang tong maboka. 'Di ba? Masyadong maboka. Ngayon, dito naman kay Amy Marcos, isa lang ang masasabi ko sa iyo, madam. Alam naman namin kung bakit mo pinagtatanggol yung mo Kasi siyempre, kasama mo yan Di ba? Pero maghintay-hintay ka lang. Medyo siniswerte ka lang ngayon dahil napakabait talaga ng kapatid mo, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil sa dami ng mga ginawa mong mga mali, sa dami ng mga paninira mo, mas brutal nga ginawa nito ni Amy Marcos Dahil mismong mga pamangkin niya, mismong sister-in-law niya, mismong kapatid niya, abay siniraan niya ng gusto. Doon mismo sa ginawang rally ng Iglesia ni Cristo. Mas grabe to. Swerte nga to dahil kapatid siya ni pero hindi pa rin maganda na palagpasin yung ginawa niya Kasi ang mangyayari po niyan mga kababayan, madidismaya po ang ating mga kababayan porket kapatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. to, parang hindi umuusad yung kaso laban sa kanya. Dapat kasuhan to. Mas matindi yung paninira. Dapat ireklamo to sa ethics ng Senado. Pero sa totoo lang kitang-kita po, hayag na hayag, wala pong ginagawa. Malamang napoproteksyonan pa rin po ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasi ate niya. Pero hindi maganda para sa ating mga supporters ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakihin ang ulo nito kasi nagiging to At saka dahil dito, dahil sa binibigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pasyensya dito, tila nawawalan po ng tiwala ang taong bayan pagdating sa hustisya dahil parang may pinipili. 'Di ba? So dapat dito po kay Amy Marcos, mga kababayan, kahit na siya ay kapatid man ng ating mahal na Pangulo, turuan huto ng leksyon. Malinaw naman po yung kanyang mga paninira Malinaw po yung kanyang mga sinabi na hindi totoo. 'Di ba? Hindi totoo. Kaya nga yung iba, hindi rin natin maiwasan na mag-isip. Yung iba natin mga kababayan, bakit ganun? Bakit parang baliwala lang kay PBBM samantalang mas brutal naman yung ginawa nung ate niya? Kaysa sa ginawa ni Roque, kaysa sa ginawa ni ganun. Dahil, siyempre ate siya kadugo siya.
Kaya sinasabi ko mas matindi. Di ba? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, ganun pa man, kahit ano pang pagiging, kahit pa maging abogado ito ni Bato de la Rosa, sa ayot sa gusto ni Amy Marcos o ng sino mang mga kaalyado ni Bato de la Rosa, makukuha at makukuha ng Interpol si Bato de la Rosa sa lalong madaling panahon. No? Darating at darating talaga ang panahon na itong mga to mauunti-unti na to at mawawala na yung kanilang 'di ba? Kita nyo, wala na si Digong, wala na si sabi ko nga umihina na yung depensa nila. Si si Marcoleta. Malapit na rin yan ma-disqualify. Hindi ako nagkakamali pero hindi ko pa kino-confirm na disqualified na. Ang sinasabi ko lang dito, posibleng ma-disqualified yan dahil nga sa masusing pag-iimbestiga ng COMELEC. Ngayon, nakikita-kita ko na dahil nga sa lumabag talaga si Marcoleta, isa pa yan sa pwedeng mabawas sa kanila. Ito naman si Robin Padilla, medyo nag-iingat din to kahit papaano. Takot siya na sa totoo lang, kaya hindi masyadong nagsasalita to. Dahil totoo lang, kaya malakas ang loob nito na sinasabi, pag kinulong nyo si Bato de la Rosa, ganito, isama nyo na ako, tasama nyo na ako, ganyan. Siguro, hindi naman sa malamang, isa din to si Robin Padilla sa tumutulong kay Bato de la Rosa. O baka nga nasa bahay ni Robin Padilla si Bato de la Rosa, kaya hindi matukoy-tukoy. Dapat, alamin po, kasi posibleng mga nasa bahay ng mga kaalyado niya, etong si Bato de la Rosa, wala namang ibang unang-unang kukup-kup sa kanya kay Bato de la Rosa. 'Di ba? Pwedeng nag-usap-usap yan sila. Sa ganitong araw, bukan mo na kay Robin. Sunod na linggo. Kasi ang report kasi ng mga pulis, kung maalala niyo si IDJ, papalit-palit daw ng sasakyan, palipat-lipat ng area. So, ibig sabihin, posible na yung mga sasakyan na yun na paiba-iba, maaaring sasakyan yun ng mga kaalyado niya. Diba? Yung sasakyan ni Robin, ihahatid si Bato doon kay Amy. Si Amy naman, pagkatapos ng linggo, ipapahatid ni Amy doon sa kanyang sasakyan doon sa ganito, kay Marcoleta naman. Diba? Posible, para sa akin, yan posibleng mangyari kasi kaalyado niya to, sigit sa lahat ang pwedeng magtago kay Bato de la Rosa, itong kanyang mga kasama 'di ba? Magtitiwala ba naman yan si Bato de la Rosa kung kani-kanino lang dyan, tuso yan 'di ba? So posible na nasa hawak yan mismo ng itong si Bato de la Rosa ay hawak mismo ng kanyang mga kaalyado, paikot-ikot lang yan dyan, 'di ba? So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, kahit pa itong si Amy Marcos ay mag-abogado po kay Bato de la Rosa, isa lang po ang masasabi ko, dapat hindi sweldohan yung mga katulad ni Bato de la Rosa. Biro niya, laki na sinasahod niya, 300,000 monthly, tapos wala siya doon, abayahay naman yung buhay niya, kain siya ng kain, tapos yung wala tayong nakikitang performance niya. Kung ang gagawing rason ni Amy Marcos, dahil sa huhulihin siya ng Interpol, huhulihin ba naman din siya ng Interpol kung alam ng Interpol na wala siyang kasalanan? Natural meron. Kaya lang ito si Amy Marcos, panggulo talaga to Kaya nga sabi natin, dapat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman, turuan niya naman yan leksyon yung kapatid niya. Hindi yung ganun. Namimihasa Isa sa mga nagpapahirap sa damdamin ng mga Pilipino, yung mga nagiging pahayag ni Amy Marcos. Kaya nananawagan tayo sa ating mahal na Pangulo na sana naman maging patas po kayo, Mr. President, sa mga sa pagbibigay ng parusa sa mga naninira sa inyo. Yung mga sumira sa inyo, yung mga nagbanta sa inyo, yung mga naglagay lang ng post doon sa kanilang mga Facebook, pinahuli ninyo, agad-agad nakulong, agad-agad inano ng NBI. Pero bakit si Amy Marcos? Diba? Sana naman po, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipakita nyo naman sa amin na wala kayong sinisino pagdating sa mga ganyang mga bagay, lalong-lalo na sa paninira sa inyo. Diba?
Kasi halatang halata na po, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may kinikilingan kayo. Yan ang totoo, may kinikilingan po kayo. Kasi kung wala po kayo kinikilingan, dapat matagal nang nakakulong yan si Amy Marcos. Sa dami ng mga kasinungalingan, matagal na dapat inimbestigahan yan, matagal na dapat wala sa Senado yan. At naparusahan na yan ng, ng Ethics Committee ng Senado. Diba? Ito sinasabi ko to hindi dahil sa ako'y galit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kitang-kita naman kasi. Tingnan nyo, walang kaabog-abog. Diba? Dahil sa hindi siya pinapatulan ni PBBM, ganun. Kung ganun ang ating sistema, pagkapatid mo pala, ganito, ganyan, wag na tayong wag na natin daanin sa proseso. Diba? Kung meron din palang kinikilingan. Kasi pag sa ginagawang yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maniwala kayo, hindi yan hindi maaalis sa ating mga kababayan o sa kaisipan ng ating mga kababayan na posibleng totoo ang sinasabi ni Amy Marcos kaya hindi makakibo si PBBM. Posibleng ganon. Kaya nga sinasabi natin, kung hindi naman talaga totoo yung sinasabi ni Amy Marcos at yan ay paninira lamang, panagutin niya. Para kampante tayo sa pinaglalaban natin, kampante tayo na talagang hindi totoo yung sinasabi ni Amy Marcos. Kagatulad niyan, ang dami ng sinabi ni Amy Marcos. Tapos hindi naman kumikilos si PBBM. Hindi naman nagsasampa ng kaso kay si First Lady Lisa Arreta Marcos, pati si Congressman Sandro Marcos. Anong ibig sabihin nun? Takot kayong ikaso kasi baka pamaya pag nandun na sa hukuman may maibigay, may mailantad talaga na resibo si Amy Marcos. Ganun ba yun? Hindi po tayo galit sa ating Pangulo. Ang sinasabi ko lang dito, maging makatuwiran po kayo. Maging patas po kayo pagdating sa pagbibigay ng parusa sa mga naninira sa inyo. Lahat na parusahan nyo na Si Rocky, kinasuhan nyo na. Dahil nanira. Buti pa nga yung yung sundalo na nag-post lang na kanyang hindi na pagsuporta kay PBBM. Biglang na General Court Martial. Mabilis lang naman pala panagutin yung mga naninira. Bakit si Amy Marcos sobrang Kaya lumalaki yung ulo. Maging patas po tayo dito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ka, ipakita mo sa amin na patas ka. Wala kang kinikilingan, kapatid mo man yan, magulang mo man yan, anak mo man yan na sumisira sa'yo, panagutin mo. Kasi kung kami lang masusunod matagal na namin inalis yan dyan sa Senado. Para naman po magkaroon ng kakampantihan yung ating mga kababayan, ipakita nyo po sa amin, Mr. President, na ikaw po ay marunong magbigay ng leksyon sa ate mo. Hindi naman ibig sabihin dahil tuturuan mo siya ng leksyon, wala ka ng paggalang sa kanya. Batas ang sa kanya, di ba? Pagganahin nyo yung batas. Paggalawin nyo yung batas. Pag ganyan ng ganyan, ako, sa totoo lang, paano pala pagka kamag-anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang gumawa ng mga katiwalian sa ating bansa. May ginawang dahil kamag-anak niya, dahil ibig sabihin pala, lusot sa batas. Mukhang hindi na ako sang-ayon dyan. Dapat dito pa lang kay Amy Marcos, ipakita na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kaya niya panagutin yung ate niya. Kasi marami na pong tatanong sa akin, ba't ayaw niya panagutin yan? Siguro totoo yung mga sinasabi ni Amy Marcos. Kaya, syempre, pagka kinasuhan yan, hihingiin ngayon yung ebidensya kay Amy Marcos. Ano yung mga ebidensya mo? Ba't mo nasabing adik yung kapatid mo? Malamang, kung meron talagang hawak yan na totoong ebidensya, talagang malakas yung ebidensya, malamang talagang makukulong talagang mapapahiya at matutuklasan ng katotohanan. Ganon talagang iisipin natin. Kahit ako, yan na naiisip ko Hindi naman sa pag-aano kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa totoo lang, yan na rin ang naiisip ko. Kasi kung hindi talaga totoo yung mga paninira sa kanya, madali lang kasampahan ng kaso. Biro mo, sabi ni Boying Rimulya, pag-aaralan pa niya. Walang niya naman. Yung nag-post nga ng yung kernel
pinag-aralan, ang bilis lumabas agad yung General Court Martial, yung naglagay lang doon sa larawan ni PBBM ng isang sign na kung saan nasa ulo niya yung nakalagay yung sign, hinuli agad doon sa Pagadian. Marami pang iba. Diba? Sana po Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging makatuwiran po kayo, maging patas po kayo. No, pagganahin niyo po ng patas ang pagbibigay ng parusa sa mga naninira sa inyo. Itong sinasabi ko, hindi naman po para sa akin din eh. Para din po sa iyo to, Mr. President. No? Para sa iyo din po ito. Huwag naman po tayo magsobrang mabait. Kasi sa sobrang bait natin, nawawalang bisa na po ang batas. No? Oh, sa sobrang bait natin, sa kapatid natin, sa gano'n natin, nawawalang bisa na ang batas na pinatutupad sa bansang ito. Diba? O, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, tulad ng sinabi ko, kahit anong gawin pa nito ni Amy Marcos, hindi sila magwawagi. Kitang-kita naman, palubog na sila ng palubog. So mali po, tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.